Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Sanda na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Amoy tinapa na si Commander, kaya si Mister naakit sa babaeng amoy sa pagkita. Totoo, mga bata. Di bali po. Hindi ako maniniwalang ako dahil isang lalaki lang ang umaan sa akin. Kinapansin ba mo sa ikaw, ikaw ang bulok? Sino kaya ang tuluyang pipiliin ni Mister? Yung amoy tinapa, ang amoy sa pagkita. Kano tinapa ang tinitinda namin? Buhay yun eh. Talagang malansa yun. Dapat lang naman talaga ng babae yun eh. Yung klase niya, talagang dapat lang ang pang-iwan talaga siya eh. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng mundo. Face to face! Pandakan Manila! Let's get ready for South Sour! Happy morning mga kapatid! Harapan na naman tayo! Sugod na! Come on! Sa mula na puti! Nako, sana nga magbati! Kaya heto na! Let's go! At mag-usap-usap na! Sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at magkakayan. Gusto mo bang magsisaw-sautahan ng kaibigan na Mga kapatid na taga-Pandakan, ano ang ating sigaw? Kayo dyan sa likod! Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! Yeah! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air! Ang pambansang kapitana, Jack Abby Perez! Hello mga kapatid! Magandang umaga, Barangay 863, Zone 94, Pandakan, Manila. Aba, nangangamoy tinapa na raw si Commander, kaya ang kanyang mister sa mabangong bagets, nakikipaglambutsingan. Hans, nako, siguradong mag-iinit ang ulo ng mga sausawera natin dyan dito sa Liwasang Balagtas Plaza, Pandakan, Manila. Oo nga, Chang, ha? Kasi ang sarap kaya ng amoy ng tinapa. Hindi ba mga kapatid? Ang tanong, sapat ba ang lakas today ni B1 at B2? At bababaguhin natin ang kwento ng buhay nila sa tulong, syempre pa, ni Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. Kaya naman mga kapatid, ano bang inaantay nyo? Let's make it a come on, face to face na! Mga kasawsawan, huling-huli raw niya ang kinakasama ng kanyang kapatid na may kalambutsingang iba. Hindi lang once, dahil pati raw sa jeep, kitang-kita niya ang kataksilan
Nais niya ipagtanggol ang kanyang ate, kaya narito po si Susan Salye. Pasok! Magandang umaga sa iyo, Ate Susan. Ano po ang pangalan ng kapatid ninyo? Susan din. Ah, Susan din. Magkapangalan kayo. Aba, o ano pong nabuking ninyo kay Ate Susan nyo? Eh, asawa niya eh. Asawa po niya. Asawa niya, niloloko siya, hindi niya alam. Bagay, Okay. kahit na hindi... Ano po ang pangalan ng asawa niya? Ray. Ray. Kahit Okay. na hindi ko sabihin na niloloko yung asawa niya. Alam niya yun, asawa niya eh. Gano'n na po sila katagal ng kanyang kinakasama? O, asawa po ba kinakasama? Kinakasama niya na ngayon eh. Oo. Gano'n na katagal? Matagal na oh. Si Ate Susan tsaka si Kasi Ray. yung ate ko, matagal na sila nagsasama. Matagal na, malaki na anak nila eh. Oh, mga ilan nga pong taon? Nga, tandaan niyo 20. ba? 20. Okay. Naghiwalay na po ba ng tuluyan si Ate Susan ninyo at si Ray? Hindi Ganon? na nga pinakailaman ng ate ko dahil ang inaano ko nga sinasabi ko sa kanya. Huwag mo lang intindihin yung asawa mo, ang unin mo lang yung pera. Okay. Dahil- Ilan po ang anak nila? Ano, 5. 5. Nagbibigay po ba ng pera? Hindi. Nakikinabang lang yung babae. So talagang nakatuon na yung atensyon ni Mang Ray dito sa babae. Kilala niyo po yung babae? Kilalang kilala. Taga doon sa lugar ninyo? Kilala ko. Oh, ano pong pangalan ng babae? Kati yun. Cathy, ano yung eksaktong nakita po ninyo nung nahuli niyo sila? Nakikita ko sila nagkakapal sa jeep. Tsaka kahit saan lugar dahil nga sanay na yung babae. Baka naman maginawin lang si Mang Ray, kailangan ng kayakap, kaya napaakap. Di ba alam mo naman mga lalaki, yan ang laging dahilan. Trabaho niya yun, babae. Trabaho Ha? ng babae yun. Trabaho ng babae? Ang mangyakap? Mga ano lalaki dahil hanap Paano niya naging pera. trabaho ng babae yung mangyakap? Tanong ni Hans. Para maano sa kanya yung lalaki, para bibigyan siyang pera. Nga lang, Oh. pag nasarap pa yung lalaki, madali niya na mahirap. Bata po ba yung babae? Bata pero mukhang matanda. Ah! Eh bakit yun ang napili ni Mang Ray? Bakit po sinasabi ni Mang Ray na si ate daw po ninyo, amoy tinapa na? Para, di bale ko sa akin ang sinapa. Eh, parehas naman ang trabaho namin. Nagtitinda kami sa hirap. Nagtitinda po kayo ng tinapa, kaya amoy tinapa lang siguro. Kaya nga. Bakit naman nasabi kaya yun? Eh, wala na siyang masabi. Oho. Eh, dahil makapal nga ang mukha niya eh. Hindi daw po inaasikaso ni ate mo, si Kuya Ray, kaya daw po iniwan. Dapat yun unawain niya. Oo. Unawain niya dahil asawa niya naghahanap buhay. Wala po bang hanap buhay si Mang Ray? Eh, ngayon na lang nagkaroon ng hanap buhay yan eh. Kaya yumabang eh. Ah, dati po wala? Dating palamunin. Sa loob ng 20 years? Dating palamunin lang yan. Ay, bakit natagalan po ng ate nyo? So parang lumalabas? Nag-aalaga Pera na. lang ng ate nyo ang gusto niya? Hindi yun, dahil mahirap lang din kami. Naghahanap buhay ang ate ko. Siya naman ang nag-aalaga sa mga anak niya nung Oo. nakakawang ano. Okay. Eh ngayon, nung magkaroon silang hanap buhay, yun lumabas yung natural na wala Nandun niya. na sa babae. Sabi nyo, yung babae, kilala nyo, kinausap nyo po ba? Parang babae sa babae, pinakiusapan na parang, sana, wag ka ng ganyan kasi kawawa ang ate ko. Wala. Lalo, sabi niya, hindi raw. Eh, ay alam ko trabaho niya. Una, hindi sila umahali. Mahal ba daw niya si Kuya Ray? Napamahal daw sa kanya eh. Ilang taon itong pinag-uusapan nating babaeng ito? Hindi ko alam kung ilang taon siya eh. Pero bata talaga. 25 raw siya eh. 25. Ilang taon ang bunso ni Mang Ray? 21. Oh, parang anak lang niya. Hindi, dahil pag nakita nyo, parang magkasing edad na sila. Matanda na yung babae, mukha ng babae. So parang ang lumalabas, kumuha nga si Mang Ray ng bata, pero mukhang Oo, matanda. yun, ganun. Anak-anakan daw po niya ang pinagbibintangan ni Aling Susan, kaya naman nais niyang ipagtanggol ito kahit anong mangyari. Narito po si Aling Teresita Paliwag. Pasok! Dali lang po! Sandali po! Teka lang po! Aling Tess, bakit po ninyo nasabi na walang katotohanan ang mga sinasabi ni Susan tungkol po sa inyong anak-anakan? Sinungaling po siya, hindi totoo lahat po ng mga sinasabi niya. Trabaho niya yan. Sabihin po niya, kung sentidor daw po akong tiyahin,
nila kinausap ko yan bago ko sila paupahin sa bahay namin. Porket kaibigan nga ako ng Doon anak po ko. nakatira sa inyo ngayon Doon pa si po sila sa Cathy ngayon at si sa- Mang Ray. Yung araw pong hindi pa sila nagkakaroon ng relasyon yan, Oho. kaibigang matalik po ng anak ko yan, ng babae. Nung nag-aaral pa po sila nung high school, kaya po nakilala ko naman yung batang yan. Kaya po ninyo nakilala si Cathy. Opo. So, Kaya- paano pong nangyaring hinayaan nyo na lang po sila na magkarelasyon? Hindi ko Kung po sila anak-anakan hinayaan. po ang tingin ninyo. Una pa man po na napansin kong iniikutan niya yan, kinausap ko na po kagad yan si Catherine. Oho. Ang sabi ko sa kanya, may asawa yan. Ang salita ni Catherine sa akin, ano tita, ano naman daw, hiwalay na raw siya. Hindi na raw... Ano kaya ang nagustuhan ni Catherine kay Mang Ray? Sabi po niya, mabait daw po sa kanya. Matagal na po silang may relasyon bago ko nalaman. Mabait naman daw pala kasi si Mang Reynaldo, kaya nahulog ang loob nito si Catherine. Hindi kaya pera ang habol. Hindi naman po kasi po, Hindi daw pera ang habol. Yan ang alamin natin. Kung may katotohanan yan sa pagbabalik po ng... Ano po kaya magiging pakiramdam nyo, Mang Reynaldo, pag dumating ang araw na tumanda kayo at si Catherine naman ang magsabing kayo na ang walang tamis? At tanggapin ko kasi ma'am eh. Tanda na ako eh. Yung 48 na ako, pinatulang pa ako ni Cathy. Oo. Kasalanan ko ba kung ibigin ako? Wow! Ang mga na-encounter ng face-to-face, ay na-encounter ko rin sa barangay. Kagaya ng counseling, actually, kung ano yung kina-counsel nila, sometimes nangyayari din sa barangay ko. And sometimes, dahil sa kanilang mga advice, ay nai-apply ko sa barangay ko at nai-advise ko rin sa mga constituents ko. Harapin mo, face to face. Best ever pan season. And now back to Face to Face dito sa TV5. Maari ngang mabait talaga si Mang Reynaldo kaya na-in love si Catherine. So ngayon po, sila ay nakatira sa kwarto pa po o sila sa kwarto namin. pinapaupahan po Opo. ninyo? At saka Kasi hindi parang po ang totoo. lumalabas sa mga kapitbahay kasi parang pumayag na lang daw kayo kasi pinakikinabangan nyo si Mang Ray. Hindi po totoo. Kasi Yan, nung totoo. una po, si Catherine nakatira sa akin, kung tutuusin, may relasyon na sila, di dapat po, hinihingan ko ng pera si Catherine dahil alam ko na yung relasyon nila at nagpupunta Dapat doon. po, Oo. hinihingan mo Kaya nga. dapat po, Hinihingan hinihingan ka ko pera. Ang hiningi sa akin, Ayun na nga, hinihingan. mga pumayag ka. Kaya nga pumayag ka. So hindi po totoo yung sinasabing malaki ang Puro kasi nungaling pakinabang palibhasa. ninyo kay Mang Ray na ngayon ay doon na nakatira sa inyo. Paano po ako makikinabang sa kanila? Sasabihin ko na po ang totoo sa Oo. inyo. Ang asawa ko po nasa abroad. At ang anak ko po may mga hanap buhay, sustentado Oo. ko. Bakit po ako aasa sa kanila na mali naman yung hihingan ko sila ng kwarta? Oo nga naman At po. masabi ng So mga kumbaga tao, parang malinaw lang kasi kaya sila nagbibigay ng pera sa inyo natural dahil lang po dun, nangungupahan. nagpapaupa po ako ng Oo, kwarto. oo. Dalawa po ang umuupa sa akin. Okay. Natural lang po na magbayad sila ng upa ng kwarto ng Si bayan. Mang Ray po ba doon na talaga natutulog? Doon na po Talagang siya magkasama na sila? 1 year na po sila nagsasama sa ngayon. Oh my! So paano si Ate Susan? Wala na talaga? Hindi naman hinahabol ang ate ko eh. Hindi naman hinahabol yung asawa tingnan eh. niyo yung mukha niya, sa mukha ng kapatid niya, talaga naman yung pang-iwan na. Ano nga? Sino po bang Susan ang napag-abot nyo? Si Susan Kami na po, siya kami o po, yung nagkasagutan na po kami niyan. Oho. Kasi po, nagsasalita siya ron, nandun ang anak ko. Nagsumbong tuloy ang anak ko sa akin. Ang sabi niya, kaya nga ang kami anak ko raw, nagkakaroon. bakit may asawang tunay ang anak ko. O bakit po Pagsasabihan mo nadamay naman, ang anak ninyo sa gulo? Pinagsasabihan nila, kinukonsinti raw ng anak ko. Paano kinonsinti ng anak ko? Bakit? Dala ba ng anak ko ang kabarkada niya? Siyempre. Bakit ba barkada niya? Common sense, oy. Palibasa, illiterate kayo. Kulang kayo sa mga pinag-aralan. Tsura nyo, ayaw nyo pang ayusin. Ano ba tayo iwan ang asawa nyo? Parehas. Diba? So yun nga, Han. Oo, yun nga. Ano nga ang gusto ninyong itanong nga or gusto ninyong sabihin sa ating mga bisita, mga nanay? May ano po? Meron ba salamin sa kanila?
Tinatanong po kung may mga salamin daw po ba sa inyo kasi mukhang makakatulong nga naman yun para mapanatili natin ang ating kapresyan. Pero magandang tanungin kay Kuya. Ano, Tanungin Kuya? mo nga, kapag ka ang misis mo ba'y may edad na at medyo talaga bang kailangan humanap ng mas bata? Depende po. Bakit depende? Ayan kasi nagtanong pa tayo. Kaya nga, tanong mo, bakit depende? Idepensa mo yung sagot mong yan. Bakit depende? Sige, Kuya. Eh kung makakita ko na mas maganda sa kanya eh. Kayo ba yung Mang Ray? Ikaw ba yung... Parang pareho ng opinion ni Kuya, etong tatawagin natin. Siya Oo lang nga, mismo ang magsasabing bakit niya nagawang ipagpalit sa mas bagets ang kanyang kinakasama. Ano ba? Dahil ba sa amoy? Nakakitidid na lang naman ang tinapa si Aling Susan ah. Bakit ba nag-ibang hilig mo, Mang Reynaldo? Flores, pasok! Mang Reynaldo! Ano po nangyari? Bakit po ninyo nasabi? Amoy tinapa si Aling Susan. Si Susan. Pareho yan magkapatid niyan. Aho, anong problema? Malansa na. Malansa pa akong siyensya. Malansa pa konsensya. Paano po nangyari yun? Ba't di masabihin gano'n? Kasi ako naghahanap buhay ako, uuwi ako. Minsan makita mo, nasa sugalan. Sino po ang nasa sugalan? Susan, ayayin ng ito, duling na to. Ay, sandali po! Ay! Nako, Mang Reynaldo! Hindi po nakakatuwa yung ginawa ninyo. Sabi na kasi nang pinabaya. Walang katotohanan yung sinasabi niyan eh. Pag-uwi sa amin, habubugbog ko yan. Bubugbog. Mamaya, bubugbog kita. Ano po yung sinasabi niyong dahil sa amoy tinapa si Ate Susan, kaya niyo iniwan? Eh, paano si Kati sinasabihan niya ng... Nahanap ka ng amoy Sasabihan niya damit. ng... Hindi naman ako eh. Saan po ninyo ba nakilala yan si Catherine? Dispiras ng piyesta ng Tondo yun, makilala ko yan eh. Ano pong amoy ni Catherine? Kati, kung sa baga... Kati nga, kung sa baga matamis. Kaya ang panood ka, ito, wala nang tamis to eh. Ano po kaya magiging pakiramdam nyo, Mang Reynaldo, pag dumating ang araw na tumanda kayo at si Catherine naman ang magsabing kayo na ang walang tamis? At tanggapin ko kasi ma'am, tanda na ako eh. Yung 48 na ako, pinatulang pa ako ni Kati. Oo. Kasalanan ko ba kung ibigin ako? Wow! Hindi ko po kinakaya mga dahilan nyo. Hindi ko naman pinilit ma'am, pumatol eh. Eh ma'am, sa pag-ibig ba, meron bang sukatan? Siyempre eh. Hindi, kasi ako lang, ang sa akin lang, Mang Reynaldo, masakit kasi para sabihin ninyo sa inyong kinakasama na kasi wala na siyang tamis, eh kayo rin naman ang umubos ng tamis na yun eh. Gusto po ba ninyong paliguan ko ng asukal na pula si Aling Susan? Hindi na ma'am, kahit magic sugar pa, hindi na ako sasama sa kanya. Pero kung papipiliin ka, Mang Reynaldo, saan ka? Sa panutsa o sa tinapa? Panutsa ako ma'am. Masarap naman po ang tinapa. Si ma'am, si Kati, pwede mo iulam sa kanin. So ano pong nagustuhan ninyo nga kay Catherine? Bukod sa siya'y matamis. Kati ma'am, nung makakilala ko, nagbigay ka agad sa akin ng parang hindi ko hinahanap Yung ko sa love babae. and care. Yung nga ma'am, oo. Hindi kaya parang ganun lumalabas, doktora? Parang dinadahilan na lang ni Mang Reynaldo ito. Pero talagang parang gusto niyang patunayan na, alam mo na, ayaw na daw niya kay Aling Susan dahil ala ng tamis. Oh, hindi pa dinidiligan, bunga na ng bunga? Susan, kahit anong dilig mo, lalaglagan ng Hindi ka ba natatakot baka hindi sa'yo ang bunga? Parang lumalabas kasi, doktora, ang dami itong sinasabi na ito ni Mang Reynaldo. Hindi kaya ito yung mga dahilan at palusot na lang ng isang lalaki? Kasi parang
Di bihira tayo nakakarinig ng babae na sinasabing iniwan niya ang kanyang mister kasi ala ng tamis. Pero madalas nating na-encounter na problema dito, sinasabi ng mister ay wala ng tamis ang misis. Kumbaga parang madali magsawa ang lalaki kesa sa babae. Ganun po ba yun? Una-una, Chang, siguro ito na rin ang nagiging pamantayan ng kulturang Pilipino, lalo na sa mga kalalakihan, na sa kanila pag hindi ng babae, hindi lalaki. So, napakahirap para sa mga lalaki rin na sabihin na maging ganun ka-faithful dahil kasi nga, nakikita, mga kasamahan, palagi ng bababae. So, sila gina-justify nila na, paano ko ba maiiwanan ng misis ko? Kagaya niya, sinasabi niya dahil lang sa sugal. Ngayon, kung sinasabi niya na itong si Kathy ay ganito, na bata and everything, siguro dapat kayo rin mag-isip, Mang Reynaldo, ano po ba talaga ang dahilan kung bakit kayo pinatulan ni Kathy? Kasi hindi rin tayo sigurado na kaya kayo pinatulan dahil kayo ay macho, lalaki. Baka ho naghahanap lang ng tatay yun. Oh! Kaya naman mga kasawsawan, saan ba kayo? Sa hindi na matamis o dito sa nang-ubos ng tamis? Yan ang malaking katanungan natin sa ating botohan. So ano ang inyong kasagutan, mga kasawsawan? Pula ba o puti? Sa matamis na naubos nga ba? At doon naman sa nang-uubos ng tamis. At mabilis tumibok ang puso sa ibang iniirog. Ika nga ni Kakiko Balagtas. Botohan tayo! Go! Kababayan, ang resulta ng ating unang botohan ay malinaw na para sa panig ng puti na parang tila sinasabi nilang lahat na ang pag-ibig ay hindi dapat basta-bastang tinatalikuran. Yan ang ating botohan. Sabi po ni Mang Reynaldo, abay bukod sa medyo parang amoy tinapa na raw ang kanyang commander, yun na nga, wala nang tamis. Kaya naghanap ng ibang girl na mas sariwa at sabi nga niya, hindi mo pa dinidiligan, namumunga na. Itong isa, hindi na daw, kahit anong dilig mo, hindi na mamumunga. Ano ba nangyari? Aling Susan Buendia, pasok! Ang kapal ng pagmumukha mo, no? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Aling Susan, bakit po ang sabi ni Mang Reynaldo ay amoy tinapa kayo? Paano nga po, hawak ko ang isda. Maaga pa lang, hawak ko na ang isda. Oho. Tinapa naman po talaga ang hanap buhay namin Sabi po ng kapatid ninyong si Susan, sa halos 20 years na kayo po ay nagsama, hindi nagtrabaho si Mang Reynaldo ngayon lang? Nagtrabaho naman po siya, kahit Oho. paano. Ngayon kung medyo maganda-ganda na ang trabaho niya, iba naman ang kinalantari ng Narinig po niyo ang sabi kanina ni Mang Reynaldo, ala na daw po kasi kayong tamis para sa kanya. Ngayon wala, Wala. Sige, magsama kayo dalawa ng mo. Makita ko lang yung babae niyan. Magsama na kayo, ang pakialam sa inyo, pero hindi pwedeng hindi mo bibigyan ng yung mga bata. Nako mga kasawsawan, eto na. Tignan natin kung yung isang may tamis, may ibubuga. Makikilala nyo na ang matamis na si Catherine sa pagbabalik po ng Face to Face. Bakit hindi kayo nagpakasal ni Mang Reynaldo? Ayaw sa tanggapin sa simbahan eh. Kaya hindi ko pinakasalan, ayaw tanggapin. Bakit naman po ayaw tanggapin? Sabi ng father, hindi kami tumatanggap ng pangit dito. Facebook sausawa na mga kapatid, Mara Aguaviva. Hello po, Chang Ami. Isa po akong fans ng F2F. Nagmamadali po ako makauwi sa bahay para lang po makapanood ng F2F. At pati na rin yung mama at kapatid. Matandao na anak. May mga plano pa bang maisa sa katuparan? Huli na, Cassandra. Alam na nilang lahat. O mangingibabaw na ang wagas na pagmamahalan? Hindi na tayo mag-iwalay kahit kailan. Yes, I love you.
Mamaya, pagkatapos ng Valiente sa TV5. And now, back to Face dito sa TV5. Aling Susan, diretsahang tanong, nagsusugal daw po kayo. Kayo ng kapatid ninyo. Magsugal man ako, hindi sa pera. Wala. Ay, hindi po yun dahilan, Aling Susan. Pakinggan po ninyo ako. Kahit po kayo ay nagsusugal at yung pinangsusugal ninyo ay pera ninyo, yung oras po na ginugugol nyo doon ay malaking oras po na nawawalang dapat ay kasama ninyo ang mister nyo at inaasikaso Wala nyo. naman po yan dun eh. Wala po siya sa bahay. Oh, sabi po niya, hindi nyo daw po siya inaasikaso. Sabi ko nga po siya asikasuhin, eh wala siya. Kailan po nagsimula na hindi nyo na naaasikaso si Mang Reynaldo? Matagal na po, matagal ko nang hindi inaano yan. Kasi nga po, wala naman po siyang trabaho, walang ginawa yan, kundi chismis, inom, mga kapitbahay namin. Lalaki nag-chismis? Chismoso yan, chismoso pa. Kalalaking tao, chismoso. Okay, so ang mga anak po ninyo, dahil nga sa malalaki na, hindi na niya iniintindi. Kahit malit pa yung mga anak namin, talagang hindi niya na po inintindi. Wow! Inintindi. Okay. So, paano po kayo tumagal ng 20 years? Ayun, hiwalay sama. Kasi inabot po kami ng 20 taon. Ang tanong ko po sa kapatid ninyo kanina na si Ate Susan, bakit hindi kayo nagpakasal ni Mang Reynaldo? Ayaw sa tanggapin sa simbahan eh. Kaya hindi ko pinakasalan, ayaw tanggapin. Bakit naman po ayaw tanggapin? Sabi ng father, hindi kami tumatanggap ng pangit dito. Ang hard! Mang Reynaldo, bakit nyo naman po sinabi yun? Sino po bang mas may edad sa inyong dalawa? Yeah, ma'am, siya, tingnan mo yung mukha, oh. Napakasakit na mapakinggan si Mang Reynaldo na yun pa ang mga sinasabi niyang salita laban sa kanyang kinakasama na 20 years silang nagsama. Eh, ang sabi naman ni Ate Susan, wala naman daw siyang kahit magsama sila ng babae niya, basta yung sustento. Eh, may problema naman sa pagsusugal si Ate Susan, kaya ayaw magbigay ng sustento ni Mang Reynaldo. May obligasyon pa ho ba? Yun, klaruhin natin para malinaw sa lahat. May obligasyon pa ho ba itong si Mang Reynaldo sa kanyang mga anak at kay Aling Susan? Una po kay Aling Susan, sapagkat si Aling Susan at si Mang Reynaldo ay hindi kasal, ay wala silang legal na obligasyon na magsuportahan sa isa't isa. Gayunpaman doon sa kanilang mga anak, isipin ni Mang Reynaldo na maging si Aling Susan na meron silang obligasyon pareho upang suportahan ang kanilang mga anak. Kahit na ang mga anak na ito ay nasa hustong gulang na, subalit wala pa rin na ikang fixed income o sufficient income upang buhayin ang kanilang mga sarili, obligasyon pa rin ng parehong magulang na suportahan ang pangangailangan ng kanilang mga anak kahit nasa hustong gulang na. At kung ang mga anak na ito ay gustong mag-aral, ay kinakailangan sa kanilang pag-aaral, suportahan pa rin ng bawat magulang ang mga gastusin ng mga anak na ito na nag-aaral. Salamat, Attorney Acosta. Eto na mga ka-face-to-face, ang panutsya ng buhay ngayon ni Mang Reynaldo. Ang siyang nagbibigay tamis sa kanyang buhay. Walang iba, kundi si Catherine Arevalo. Pasok! Sandali lang, Catherine! Ang tama mo Tapang mo! Oo, talagang matapang ako dahil walang katotohanan mga sinasabi mo. Catherine, diretsahang tanong. Ilang taon ka na? 25 po. 25. Ang bunsong anak ni Mang Reynaldo ay 21. Alam naman natin na pagdating sa pag-ibig, walang kinalaman ng edad. Lahat tayo pwedeng umibig. Sabi nga ni Mang Reynaldo, wala sa edad yan.
Pero may kinakasama si Mang Reynaldo. Paanong nangyaring naging kayo? At paano ka napaibig ni Mang Reynaldo? Noong time na po na kasi noon, barkada ko po yung anak ni Tita Tete. Disperas po nung piyesta, niligawan niya po ako. Sabi ko baka may asawa at anak ka na. Sabi niya po, hiwalay na raw po sila matagal na. Siyempre, alam ko naman na lahat tayo ay umiibig. At pag tayo ay umiibig, siyempre, nabubulagan tayo minsan. Hindi na natin kinukonsidera yung mga ilang mga bagay na dapat ay pahalagahan. Una, siyempre yung sa panlabas, pisikal, na kaanyuan. Yung anyo, siyempre ni Mang Reynaldo, sa'yo, siyempre mas matanda siya. Hindi ka ba nailang na pagka may ibang nakakakita sa inyo, mga kaklase mo o kabarkada mo, nakikita ang kasama mo ay si Mang Reynaldo? Nailang po, kasi karamihan po sa nagsasabi sa akin parang tatay ko ng araw po. Wala, hindi ko po pinakikailangan nun. Dahil marami naman pong ganyan na mas matanda ang lalaki kaysa sa babae. So bakit mo mahal si Mang Reynaldo? Ma'am, ay hindi po ako na may mera. May sarili kong pinagkakitaan. So bakit nagawa mong ibigin si Mang Reynaldo? Yun ang aking tanong. Mabait po, saka maasikaso po. Mabait yan. Walang katotohanan yun. Gaano katotoo na nag-alok ng kasal sa'yo si Mang Ray? Ano po, naramdaman ko po sa kanya na totoo na po siya. So ang mas matamis ngayon, inalok ng kasal. Yung matabang, wala na. Bakit kaya nagkaganon? Ano be? Magbabalik po ang... Kaya ang tanong ko ngayon, Mang Reynaldo, pag biglang nagsabi si Catherine, gusto niyang lumabas kasama barkada niya, magdidisco sila, may makikilalang ibang mga kalalakihan, papayagan mo ba? Sa kanya yun, ma'am. Hindi ko hawak ang damdamin niya eh. Ang tanong ko, oo o hindi lang. Papayagan mo ba o hindi? Oo o hindi lang. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Pai Calayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. All water should be crystal clear. We always start your day with a new Lucida DS products. Fat Boys Pizza Pasta. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Master Shomai. Sundance, your business in fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach. Ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Vista Marina Hotel and Resort. Harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Si Angel, sobrang obsessed sa hair niya. Really? Oo kaya. Bakit nga ba? Kasi it's so smooth. At dandruff-free pa ako. Head & Shoulders, now with 6 times more moisturizer. Kaya Angel enjoys dandruff-free and moisturized hair. Mabait daw kasi talaga si Mang Reynaldo, kaya na-in love si Catherine sa kanya. Ang mga magulang mo, Catherine, alam ba nila itong relasyon mo kay Mang Reynaldo? Tatay ko po. Ilang taon na ang tatay mo? 52 po. Ha? 52. 52. Kayo po, Mang Reynaldo, ay? 48, ma'am. 48. So, konti na lang, pwede na kayo magkainuman. Kainuman mo na. Boto naman ba si tatay? Boto naman. So, okay lang sa kanya kahit merong 4 na anak at dating kinakasama.
okay po. Kasi nahiwalay naman po sila, hindi naman po sila kasal. May sinungaling nga yan. Sabi ko nga sa'yo, sinungaling yan. Ako, naaawa lang ako sa iyo, baka akala mo. Sama ka lang ng loob, kaya ganyan. Sama ng loob. Naaawa ako dahil... Nakikita mo ba talaga yung sarili mo, Catherine, natatanda ka kasama si Mang Reynaldo? Yung siya na talaga. Siya yung tipong talagang may pagmamalaki mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, na siya ang panghabang buhay mo ng... Kasi malaking ano yan, malaking sakripisyo at talagang sabi nga nila, doon mo makikita kung talagang tunay na pagmamahal yan pag kinaya mo ang sasabihin ng ibang tao. Kasi syempre, yung mga kaidaran mo, ang mga kadate nila, o ang mga boyfriend nila, syempre, ay yung mga kaedad nila. Ang tanong ko rin, Catherine, sa'yo, sa edad mong 25, andyan yung syempre, gusto mong makakilala pa ng ibang tao, makabiyahe ka, marami kang maranasan sa buhay. Ang tanong ko, pagka sinita ka ba ni Mang Reynaldo at hindi ka pinayagan, matatanggap mo? Hindi. Kaya ang tanong ko ngayon, Mang Reynaldo, pag biglang nagsabi si Catherine, gusto niyang lumabas kasama barkada niya, magdidisco sila, may makikilalang ibang mga kalalakihan, papayagan mo ba? Sa kanya yun, ma'am. Hindi ko hawak ang damdamin niya. Ang tanong ko, oo o hindi lang. Papayagan mo ba o hindi? Oo o hindi lang. Hindi, ma'am. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. So yun nga ang tanong ko kay Catherine, kaya mo bang sakripisyoin yun? Malaki kasi yung agwat ng edad. Marahil sa pagkakataon na ito, sa tulong ng ating tagapayo, maliliwanagan si Catherine kung talaga nga bang true love o tunay na pagmamahalan itong meron sila ni Mang Reynaldo. At kung talaga nga dapat na ituloy pa ang pagmamahalan na yan, baka sabi nga nila, di ba? Wala namang kinalaman ng edad sa pag-ibig pag tayo'y nagmahal. Baka naman nga talagang wagas at tunay ang pagmamahal ni Mang Reynaldo para kay Catherine. Pareho pong biktima sina Aling Susan at Cathy sa isyong ito. Kaya naman po, simulan na natin ang ating pakipag-usap kasama ang ating trio tagapayo para mas maliwanagan ang ating mga bisita. So mga consistent ka, nakakapagbigay ng 8,000 kada buwan sa mga tatlong anak. Continue, binili niya, madal na. Alam ko naman yung obligasyon ko yun, siyempre, anak ko. Okay. So, settle ka ako doon sa support. Ayaw ko lang sa'yo. Ha? Huwag mo namang laitin ito mga babae. Ikaw, Kate, handa ka bang pakasal kay Ray? Mapatali habang buhay, kasal sa batas, kasal sa tanang Sa simbahan. Sinabi ko naman po sa kanya, ha? Magantay lang po kami kung talagang aabutin po minsan kami. nakaantay, hindi abutin po natutuloy. nila. Tinanong ko muna po kung magtatagal po kami bago po kami magpakasal. Nila, titignan daw po na nila kung magtatagal sila bago sila magpakasal. Yan ang problema kasi ang pagpapasal, ang pagpaasawa, hindi po trial. Bibigay naman daw kasi siya. Sa ating po mga bisita, meron pong final message sa inyo ang ating trio tagapayo. Pakinggan po ninyong mabuti. Ang gusto ko lang bigyan ng punto rito ay sa kalagayan ng dalawang partidong ito, sa kalagayan ni Aling Susan at saka ni Mang Reynaldo, na sa loob ng 20 taon na kanilang pagsasama, bagaman wala ang basbas ng kasal, ay para bagang napakadaling ay kangay talikuran at baliwalay na lamang ang naging pagsasama nilang yon. Marahil ay tama, madaling baliwalayin sapagkat sabi nga, wala namang legal impediment o walang hadlang o batas na pumipigil sa kanila upang sila'y maghiwalay. Subalit kung ito man ngayon ang butas ng batas, huwag naman sanang abusuhin ng sino mang narito sa ganitong kalagayan upang kung nagkakaroon sila ng hidwaan o ekangay samaan ng loob, ay basta na lamang tatalikuran ang mahabang panahon na pinagsamahan nila. Yun lamang. Sana maintindihan nyo, Mang Reynaldo, na pagkatapos po ni Susan, si Catherine din po ay babae. At yung pong ginawa ni
yung ginagawa nyo ngayon dito ay maaari nyo pong gawin ng paulit-ulit. Lalo pat kung hindi nyo na makontrol si Catherine sa pagkakataon na kung napansin nyo kanina nung tinanong siya ni Chang, ay may mga sinabi siya na hindi ko kaya kung ako ay kokontrolin. Tandaan niyo po, Mang Reynaldo, sa isang pagsasama, nandun po ang komunikasyon. Kung hindi kayo nakikipagkomunikasyon ng tama sa inyong kinakasama, chances are magkakaroon po ng hindi magandang pangyayari. Maaring talagang matungo ito sa paghihiwalay. Maaring din itong pagtungo na sabihin natin na magkasakitan kayo. At sana, Mang Reynaldo, isipin niyo po, kumisan, yung maasim, yun ang mas masarap, hindi po ang matamis. Yun lang po. Sinabi ko kay Catherine, 20 years po sila, Aling Susan at si Rinaldo nagsama na walang basbas. Ilang taon mo ba ang gusto kayong magsama na wala ring basbas? Ang sagot mo kay Doktora Camille, natitingnan po namin muna. Sabi ko sa kanya, ang pagsasama at pag-aasawa hindi po trial and error. Ang pinakamahalaga po, nandyan kayo nagtatalaga ng sarili, nagmamahalan kayo sa hirap at ginhawa, andyan ang Diyos. Ang dali pong talikuran ang pagsasama dahil wala po yung tinatawag nating commitment. Hindi mo na ako magpapakasal dahil di pa ako sigurado kung siya na nga ba. Yan po ang problema sa atin. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Ang inaalala namin dito, Catherine, ay ikaw. Alam mo, ang edad na yan, 25, ninanamnam yan mabuti. Mag-enjoy ka. Nagtapos ka ba ng pag-aaral? 4th year po. Oh, pwede ka bang magkolehiyo? Marami kang makikilala. Kasi ako, alam mo, kung pwede ko lang i-rewind ang buhay ko, sobra kong i-enjoy yan. 25 years old at hindi ko mamadaliin. Diba? So, huwag kang magmadali, Catherine. Ang pag-ibig mo kay sa ngalan ng pag-ibig mo kay Mang Reynaldo. Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi mo kayang hamakin ang lahat. O paano ngayon, Mang Reynaldo? Wala dyan, ma. Ako ng vision niya. Oo. Ngayon ang masusunod kung ano yung gusto niya. Mag-double mo lang mag-double kung ayaw niya. Ngayon, kahit tutulak ko naman siya kung gusto niya ka. Wow! Sabi ni Mang Reynaldo nga naman. Kung itulak man daw niya na itulak si Catherine, pero kung gusto pa ni Catherine, wala naman siya magagawa. Babaraya na po ako para lang po mabuo ang pamilya na yan. Kaso hindi na naman po tatanggapin. Kahit po magparaya si Catherine, hindi niyo na ho tatanggapin. Ha? Hindi na rin ako babalik kahit tanggapin na ako. Hindi na rin kayo babalik. Kahit tanggapin O sinasabi niyo lang yan kasi narinig niyo hindi kayo tatanggapin. Unahan niya na ako. Doon na lang ako sa bahay ng nanay ko. Sana po, Mang Reynaldo, pakiusap namin. Wala na po yung palitan ng mga medyo masasakit na salita na medyo nakakaalipusta ng konti at sakit ng damdamin po kasi lahat naman po tayo nagkakamali. So, Catherine, dun sa sinabi mong ikaw ay magpaparaya, ang ibig sabihin ba no, naihiwalayan mo na si Mang Reynaldo? Opo, para wala na lang pong ano-ano. Tama po silang lahat. Parang tatay ko na po sila. Napahiya ka, no? Parang tatay ka na lang pala eh. Kami masayang-masaya ang lahat, Catherine, dyan sa nasabi mo. Dahil kahit paano, hindi ba, napaliwanagan natin si Catherine at may pag-asa pa na maging maganda at maayos ang kanyang buhay pag-ibig. At yun naman ang hangad natin para kay Catherine. Sana dumating ang araw na talagang
yung lalaki para sa'yo ay dumating. Huwag mong madaliin. Pagdasal mo lang yan. Di ba mga misis dito? Oo. So, salamat sa ating mga bisita. Kahit ayaw man pong magbati ni Ate Susan at ni Mang Reynaldo, yan po naman ay tatanggapin namin. Kahit paano po, nagawa po namin ang aming dapat na gawin, pero talagang mukhang ganyan na lamang po ang magiging sitwasyon ninyo. Hangad namin, maging magkaibigan pa rin po kayo. At Catherine, hangad namin na dumating na rin ang lalaki para sa iyo, na magmamahal sa iyo, aalagaan ka, at makakasama ka at pakakasalang ka. At tatanda kayo na magkasama together. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Mga kapatid, amina na po tayo. Importanteng aral na naman ang ating natutunan. Ang pag-ibig po ay hindi parang tindahan ng pabango na kung anong magustuhan mong amoy ay pwede mong isa-isahing bilhin. Hindi mo rin ito pwedeng pagsalit-salitin o pagsabay-sabayin dahil hindi maganda ang kalalabasan ng amoy nito. Alalahanin din po sana natin na ang matamis na samahan mula sa nakaraan at bigyan pa rin natin po ng pagpapahalaga ang dating pagmamahalan. Tandaan na minsan kayong dalawa ay umibig at naging masaya, mapagpatawad, magbago at mag-move on upang sa bagong yugto ng buhay ay mas maging buo ang kaligayahan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa panglabas na kaanyuan. Kahit tumanda, kumulubot ang balat, pumuti ang buhok, at kung anong amoy pa man yan, sabihin sana na walang iwanan. Pexman. Salamat sa inyong lahat mga kapatid at sa mga kasawsawan natin dito sa Pandakan. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sawsawera at sawsawera, at mga kapatid po natin dito sa Barangay 863, Zone 94, District 6, Pandakan, Manila. At higit sa lahat po sa ating mga bisita, pinili pong pag-usapan ang kanilang issue dito po sa ating programa. At bago lang tayo magpaalam, gusto ko po munang tawagin si Chairman Egay Milan ng Barangay 863, Zone 94, Pandakan, Manila. Sir, maraming salamat po. At kami po'y pinaunlakan ninyo na makapagprograma po dito sa lugar ninyo. Salamat po. Maraming salamat din po sa pagdala ng face-to-face dito sa aming barangay. At dahil po dyan, nais ko pong ihandog sa inyo ang aklat na isinulat ni Francisco Balagtas mula dito mismo sa aming nasasabi. Yes, naku, maraming salamat po sa napakagandang librong ito. Chairman Egay, dahil din po dyan ay may regalo kami para sa inyo. Siyempre po ang face-to-face, ang aming flag na pagpapatunay na kami po ay nakarating na dito sa inyong lugar, at ang t-shirt na nakalagay Certified Sawsawero para po sa inyo yan, Chairman. Maraming salamat po muli. God bless you po. At mga kapatid, maraming salamat din po. Siyempre pa, sa kanila pong City Mayor, walang iba kundi si Mayor Alfredo S. Lim, Vice Mayor Isko Moreno, Congresswoman Sandy Ocampo, City of Manila. Maraming salamat din po kay Engineer Armando Andres, City Engineer Office Head, Engineer Jose Cariaga, Engineer Emmanuel Kaliwag. At abangan niyo po kami sa susunod naming paglusob sa inyong barangay. Pag-uusapan po natin at susolusyonan ang mga problema one barangay at a time. Mula naman po dito sa Pandakan, Manila, ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami, na hindi magsasawang magpaalala po sa inyo ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, lalaki iniwan ng kinakasama. Sa pinto lang po, umuulan po. Tapos, lasing na lasing ako. Sabi ko, parang awa mo na, kausapin mo ako. Gusto kong makitaan ako. Nasa ulan. John Lloyd, ikaw ba yan? Pagmamahalan ba'y hinahadlangan? Mahal mo ba tayo magtrabaho? Ano ako magtatrabaho kung ganyan ang ginagawa ng magulang mo? Mismo harapan ko, nirereto ka sa iba. Ay, hindi ako nireto na nalik kami sa bakit? Ba't tayo naghiwalay? Kung nagkakatrabaho na maganda, ano ginagawa mo? Tinatawagan mo yung supervisor. Sasabihin mo,
anak ko tumatawag, nagsiselos siya. Mapagtatakpan ba nila ang pag-ibig sa isa't isa? Parang lumalabas na obsessed itong si Cyrus kay Ann. Babae ka lang, Ann. So, lalaki ka lang. Face to Face, ngayong Huwebes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.